Partition for maganda yung layout nito, no? Yes. Ito pala yung opus. Dito yung lupon. So, hindi siya BGC for me. Nahihirapan nga silang ibenta. Okay? At isa pang kalaban mo dyan, ay yung mismo. Ang naging problem naman, hindi ko siya pwedeng ibenta. It is because, ano ba ang condo investment? Sakit lang ba siya ng ulo? Make me feel that not time I lose it on my mind, yeah. Good morning. Grabe, June na agad. Good morning. Yan, good morning. It's 8:16. Bababa ako. Mag-breakfast na lang ako sa baba. Doon ako sa Antonio's kakain. Tingnan natin kung open na sila. Pero tingin ko open na naman sila. Grabe. June 1 na ulit. Nakalahati na tayo ng taon. Diba? Time check, it's 8:17 in the morning. Ay, nako. Maaga ako nagising. Pero ang tagal kong bumangon. Alam mo yun. Parang 2 oras ako nakahiga. Pero gising na ako. Maaga naman talaga ako nagigising. Ito yung actually ito yung pinantulog ko. Diba? Kung mapapansin nyo, yung damit ko pare-parehas lang. Ibang kulay lang siya. Shein. Lagay ko ulit dito. Shein. Binili ko na lahat ng kulay. Para hindi na hirapan. Isa talaga sa pinagsisisihan ko yung hindi ako bumili ng parking dito Alam nyo bang 400 per night ang parking dito? Kasi unit lang meron ako, walang parking. Aga-aga pa lang. Paano nakakapasok to? Ang dami nakaagad kalaban sa parking. Lilipat ako ng parking doon, yung malapit. Kaso naman, ang dami namang aaga, mga early bird din. Lilipat ako ng parking. Kasi nandito siya sa dulo, So, may hirapan na naman ako maglakad. Lipat lang tayo ng parking. Kasi dito ko siya pinark kahapon sa dulo, Actually, ang hirap nga maghanap ng parking kahapon dito, Buti na lang may umalis na tsambahan. Dito ako magpa-park malapit sa escalator. 400 pesos ang parking dito per night, Yung favorite kong parking, ayun may nakapark na naka-blue. Doon ako parati nagpa-park Parking mo. Ayan. Daming tao.
This is Tower C. Ito yung Tower D. Yan yata yung sales office. Okay. Anong name mo? Maki. Hi, Maki. From RLC. Local kayo, no? Yes. Sa local. Uy, ang baba. 2-bedroom yun. Oo. Maganda yung layout ko dyan. Hindi ko lang masyadong kinareer interior. Kasi nga, depende rin sa requirements ng client. You know what? May mga kliyente na they prefer queen size bed, ganun, king bed. Kaya hindi muna ako bumili ng bed. Meron ako foam. Para at least, pagka na-meet ko yung mag-rent, saka na lang ako pipili, di ba? Kasi dun sa isa kong condo, nabilang ko ng bed. Tapos, nire-request mas malaking bed. So, ang hirap mag-pull out, di ba? For now, ma'am, kano na po yung market value ng unit mo? Parang, ayun, dito tayo dumaan. Naghahanap po na... 16 million, 15M, mga ganyan. Kasi 2-bedroom yan eh. Alam mo ba, binili ko yung pre-selling. 2013 ko pa yung binili. Maganda yung layout ko dyan. Tapos 57 square meter yan. Ang hindi ko lang nakuha kasi that time, parking. Kasi yung time na nag-invest ako, bata pa ako nun eh. In-invest ko yan. 10 years ago, mga 32 years old lang ako. Pag sa mga ganito, Tatanggalin na yung ano? Sa Robinson's Galleria kahapon eh. Ito naman kasi, ma'am. RFO? Opo, RFO siya yung style. Kasi po, pagka binili siya ng cash, tapos kunyari 18 million yung market value mo. Oo. Sa amin, 18 million din. So, bakit po sa'yo yung kukunin ng client? Bakit hindi sa amin? Pwede niya naman siya mag-down lock. Hindi, mas malaki yung cut ng unit ko eh. Yun nga ma'am. Pero po kasi, mas pipiliin po talaga ni buyer na makakaluwag siya para yung pera niya po na i-invest niya sa condo, magagamit niya at the same time sa iba pang business din. Sa leasing ma'am, may market value din po silang share eh. Parang 5% po kaagad. 5% ng? Yung commission po, yun na po kaagad yung mapupunta sa kanila. Okay. Kung nakidlap ako nitong dalawa, bibigyan namin kayo ng magandang discount. Si Mira. Kanan na lang siguro tayo sa... Ma'am, yung project, bali ay ma'am, yung... Si Mira. Bali total of 38 floors. Bali 37 yung physical floor niya ma'am, dahil wala mong 13 floors. Yung CR natin, ma'am, meron na siyang glass partition. Included na. And then, ma'am, the good thing, ma'am, we have, may isang pala na tayo sa loob. Ay, nice. Oo. Yes, ma'am. Sa Magnolia, walang ganyan. Oh, maganda yung kitchen. Yan, yung kitchen, ma'am. Partition for maganda yung layout nito, no? Yes, ma'am. Kasama na rin yan, ma'am, yung overhead cabinet. Regarding sa amenity area ni Mira, may basketball court na rin po siya inside the building. Now we have 37, 36. Ayala naman siya. Ayala ba yan? Opo. Dire-diretso ka lang dito, ma'am. Kakainta? BGC ka na. BGC. Okay. Ano yung gold na building? Ayan yung Opus? Oh, yan po yung Opus. This year yung pinaka-ano niyan, ma'am, operation ng Opus. Parang ngayon lang naglagay ito. Ito na pala yung Opus. Bukas na ba yan? Hindi pa? Traffic na naman. This year, next year, ma'am. Parang this year, fourth quarter. Oh, mga ganun. So, palo na rin siya, ma'am, 2025. Sigokong way. Ano ba yung nakaganon? Dragon? Eto, ma'am. Bridge po ito, ma'am. Bridge. Ma'am, and then yung building series na po yun. Pwede tayo bumaba. Ma'am,
Bali, total of 2,078 square meter yung pinaka-floor area niya. And then 40 floors po yung pinaka-total floors ng building. We have 5 podium parking, ma'am, located at the 2nd to 6th floor. And then 6 to 40th floor, ma'am, yun yung residential. Okay, so ito yung Lupon. Nasaan yung Cirrus? Ayan na? Yes. Ayan na pala yung Cirrus. 2025 turnover. Brown na yan, ma'am. Yan po si Siam. And then ito po si Bilaris. Bali, township talaga siya, ma'am. Okay. Ganda rito ma'am pag na-turn over lahat. Oo, parang Rockwell. Hindi siya BGC for me. Rockwell peg. Rockwell siya. Trademark din ma'am. Trademark lang. Okay. Ito kasi kay Robinson din yung mga building na yun ma'am. Ay, naku, nakatulog ako. Gosh, ang haba ng tulog ko. From 2:30 to 5 o'clock. Dinner time. Hindi ko favorite to. But this time around, ano naman to? Sriracha. Try ko nga kung masarap. Wow, nice. Ang ganda naman. I think ano yan? Rockwell area yan. Ganda, no? Maghapon kasi akong tulog eh. Kaya ganon. Pagka-breakfast ko, nag-site tour kami. And then, maghapon akong tulog. Okay, ito yung ating view. Yan. Dumating ako dito Wednesday, Thursday, Friday. Oo. 4 days na ako dito sa Magnolia. Hindi ako umuwi sa bahay. Kita ko yung stars. O, diba? Dali. Good morning! June 2 na agad, oh. Ang bilis. So, andito na ako sa parking. At, uuwi na ako. Uuwi na tayo sa, sa South. And, balik na tayo sa South. Magkano kaya yung ibabayad ko? Wala na rin akong gasolina, oh. Half na lang. Yung kapitbahay ko, naririnig ko yung alarm clock nila. Alam mo yun, yung alarm. Take out. Ayan, I'm back. O, diba? Bagong ligo ako. Kanina pa ako dumating, mga 12:30. Time check, it's now. Yan, 1:36. Today is June 2. O, diba? Nanggaling ako sa condo kanina. Tapos naligo lang ako kasi ang init. Tapos, yung nabili kong eyeliner sa sa BLK ba yan? Ayan, gel eyeliner pala yung nabili ko, hindi yung liquid. Mas okay sa akin yung liquid. Humahawa dito, oh. Pag pumikit ka, nangingitim tuloy yung ilalim ng mata ko. Sa yan? Sa eyeliner yan na nagkakaroon siya ng ng itim dito. Hindi siya okay. Mas maganda sa kanila yung yung liquid eyeliner. Ayan. Okay. So tayo ay kakain. Dumaan ako ng Starbucks kanina. And then magkausap kami ni Audrey. Si Audrey yung best friend ko na nasa US, nasa Virginia, USA siya. Shout out sa iyo, Odds. Ayan, lagay ko dito. Tinawagan niya ako and then nag-usap kami ng medyo mahaba-haba. Mga 1 hour yata yun. So,
after ko mag-Starbucks, pumunta ako ng Persia Grill or Persian Grill. Then, nag-take out ako ng lunch. So, kung napansin nyo, pa-ikot-ikot ako eh. Parang back and forth ako ng north to south. Tapos, ang stopover ko, yung Magnolia. Ayan. Yung in-order ko pala sa Persia Grill, shawarma. Actually, mamaya ko ito kakainin. Merienda yan dapat. Ayan. And then, yung gusto ko, yung kebab. Ako, nagbabalik naman ako sa kebab. Ito, favorite ko yung kebab. Ganun ako, pagka meron akong mga favorite or gustong kainin, paulit-ulit. Ganun akong klaseng tao. I don't know. Sa food, pag gustong-gusto ko yung pagkain, paulit-ulit ko siyang kinakain. Sa damit, pag gusto ko yung damit, lahat ng kulay binibili ko. Ito yung isang color. Saan kayo nagsipag-invest? Paki-share naman yung mga yung mga experiences ninyo, or kung meron man kayong na-invest na lupa, ganyan, or bahay, or condo, bakit may bula na siya? Kainin ko pa ba to? May bula, oh. May bula siya, so panis na to, no? Hindi ko na siya kakainin. Baka sumakit yung tiyan ko. Karamihan na na-experience ng mga bumili ng condo 5 years ago, nahihirapan nga silang ibenta. Okay? At isa pang kalaban mo dyan, ay yung mismong developer din na pinagbilan mo. Since pre-selling mo siya nabili, nag-appreciate siya, di ba? And then, kung ang purpose ng pagbili mo ay ibibenta mo rin right away bago ka mag-loan sa bangko, mahihirapan ka. Hindi mangyayari yun. Not unless meron ka ng kausap pa dati dyan. Siguro, nakapagplano na kayo, I mean, 6 months or 1 year before mangyari yung turnover. You know what? Ang hirap-hirap mag-resell ngayon. Mahirap siya. Mahirap i-flip yung unit. And then, isa pang nagpapahirap sa mga buyer para ibenta yung unit nila. Yung next tower or yung latest tower, let's say nung project na binili mo, ARFO, tapos nagbibigay sila ng mga discount. Okay? Kagaya na naging problema ko dito sa developer ng condo dito sa Macapagal, kung saan ako may unit sa kanila, no? Gusto ko nang ibenta yung property, 'di ba? Though meron namang tenant nga, but I really want to sell it na kasi sumakit na nga yung ulo ko eh. And ang baba kasi nung rental, no eh. Ang baba din naman kung ipa-rent, 'di ba? I'm expecting nasa 60,000 pero nire-rent lang nila sa akin ng 50,000. Tapos malaman-laman ko, pinaparent pala nila, pinapasablis pala nila sa Pogo, 'di ba? Ayan, ginagawa nilang staycation naman, 'di ba? So, ang naging problem naman, hindi ko siya pwedeng ibenta. It is because yung mismong developer ay nag-o-offer ng 40% discount. So, if you are a buyer, ano ba ang bibilin mo? Yung may 40% discount coming from the developer or yung binibenta nung buyer na merong bagong condo, 'di ba? Hindi nasusunod yung presyo ng buyer. It is because yung presyo ng mismong developer ay may discount na malaki, which is yung iba 40%, 'di ba? Yung iba 5%, 10%, yung ganun. So, ang tanong, kailan mo mabebenta? Yan. Kailangan mo antayin na matapos yung discount ng developer na yan. Kaya, rent-rent lang muna. Sinasabi ko sa inyo, ito yung realidad ng pag-i-invest. So, kung ipapasok mo siya sa leasing, may bayad yon. Akala mo ba, walang bayad yon? Yung isang developer naman na kilala ko, sa Makati naman, ang leasing services nila doon, kailangan mong mag-down payment ng 500,000 para makapasok ka sa leasing services.
Tapos parang 50-50 yata. That I have to confirm, ano? So, ano ba ang condo investment? Sakit lang ba siya ng ulo? O asset? The word sakit ng ulo is liabilities. Remember, asset versus liabilities, okay? Paano mo ba malalaman kung ang investment mo ay isa ng asset o liabilities? Okay. So, ang condo, since nakapasok siya sa bank loan, hindi pa siya asset, liabilities pa yan. Kasi, meron ka pang mga bayarin sa bangko eh. Nangutang ka, 'di ba? Nag-borrow ka ng pera sa bangko. Okay? So, kahit marentahan 'yan, mababa mo rin siyang mapaparent. Before, ang standard rate sa rental ay 1% of the total value of the property. 1%. For example, ang condo mo ay worth 2 million, you get the 1% of 2 million. Yun yung rental amount ng unit mo. 'Di ba? But now, hindi na ganoon. Hindi ngayon. Mababa pa siya sa 1%. Parang mga sa 0.5, ganyan. Minsan 0.2, 0.3, ganun ang tawad, 'di ba? So, kung 10 years ang loan mo sa bank, abay 10 years mo babayaran yan, 'di ba? Kung makahanap naman tayo ng buyer nasasalo ng unit natin, mas maganda. Magiging asset na yon kasi nag-appreciate na yung value ng condo mo eh. And then, naibenta mo na siya. 'Di ba? Tapos, doon sa presyo mo, ililes doon yung utang mo sa bangko. So, technically, makukuha mo rin yung kita mo. Okay? So, for example, nag-park ka ng pera sa real estate ng 3 million, ganyan, or let's say 5 million, yung value ng property mo naging 10 million, okay? And then binenta mo yung unit mo at 8 million, less mo pa yung capital gains, i-charge pa yan sa'yo. So, kunyari ang balance mo ay nasa 2 million, so magkano na lang yung kinita mo? Ang matatawag mong asset ay yung pag-aari mo, something that you owned, yung wala kang utang. That is an asset. Let's say, bumili ka ng bahay and then nabayaran mo na siya in full cash, 'di ba? Nasa iyo na yung title, that is an asset. Pero kasi ang liabilities, ayan, yung mga properties na inutang pa natin sa bank at hindi pa tapos ang bayarin. Yan, mga mortgage natin sa sasakyan, liabilities yan. Hindi naging kailanman hindi naging asset ang sasakyan. Lalo na kapag nakapasok pa siya sa bank loan, 'di ba? Also, ang sasakyan, ano naman yan eh, nagde-depreciate. So, walang kwenta ang pag-invest ng sasakyan. Not unless siguro, ano ka, may malaki kang company at kailangan mo naman sa work mo, it's okay. Investment mo yon sa sarili mo. 'Di ba? Yun ang tawag doon. Parang bag, ganyan. Investment mo sa sarili mo. Dahil ikaw ay isang CEO ng kumpanya at kailangan mo ng branding. Pero marami naman akong kilalang mga may-ari ng company. Simple lang naman. Kung meron kayong mga properties na gustong i-dispose or ibenta, or kung naghahanap naman kayo ng lupa na gusto nyong bilhin, message nyo lang ako. Kasi baka mamaya may kakilala akong buyer. 'Di ba? Kasi meron din namang mga naghahanap sa akin ng property. Wala rin naman ako mabigay sa kanilang listings. 'Di ba? So, mag-comment lang kayo kung napapanood nyo tong excuse me, video ko. Ayan. So, habang kumakain tayo, ano lang yan random lang yung mga sinasabi ko. Kung ano lang yung nasa isip ko, yun lang yung lumalabas sa bibig ko. Wala tayong script dito.
Ayan. Actually, mauubos ko na. Di ba ang dami niya? Pero mauubos ko siya. Ang sarap-sarap ng biryani. Grabe. O, wait lang. Teka. Tikman muna natin tong shawarma. Ng Persia Grill. Persian Grill. Kasi parang gutom pa rin ako. Naubos ko na yung biryani, ha. Ubos na, oh. Pero parang gutom pa rin ako. Diba? Tikman nga natin. Ito rin yung kinain ko nung Thursday. Ewan ko kung na-vlog ko yun. Gusto ko siyang lagyan nito kasi inamoy ko, parang panis na siya. Munti ko nang maubos. Yan, after this ay tingnan natin kung makapag-siesta ako. So, kailangan natin ng dessert. Okay. Tikman natin to. Meron din ako nito, curly top. Pero, hindi ka nauubusin. At ako tayo sa diabetes. Tikim lang ako ng konti. Ay, okay. Nakabalot din naman pala siya. Ito siya. Ayan. So, tikman nga natin. Ito muna, kasi yung curly tops, alam ko na yun. May nagbigay lang sa akin ito eh. Okay. Yung isa nito nasa sister ko, binigay ko sa kanya. Cute, green. Tigas. Ito siya. Mint and bitter chocolate. Minty. Pero gusto ko rin tong curly tops. Actually, mas na-appreciate ko pa nga yung mga ganitong chocolate eh. Mga Cloud9. Favorite ko yan. Mas gusto ko yung Cloud9 kaysa Cadbury ah. Tapos, mas type ko yung Chocnut kaysa sa Toblerone. Totoo yun. Ito talaga yung sarap. Okay? So, mamaya na ulit. Ay, ito pala. Hindi ko pala nainom tong Forte placenta ko. Parang 5 days yata ako hindi nakainom. Bago na to. Pero kasi dapat iniinom to pagising sa umaga. Yung tipong hindi ka pa nakapag-breakfast. Mas effective siya. So, hindi ko na muna siya inumin. Bukas na lang. Kasi hindi rin i-effect eh. Grabe, ang init. Kahit naka-aircon, hindi siya umulan. Hindi umulan ngayon eh. Order na lang ako sa Jollibee. Kasi nakatulog nga ako. Ayan. Okay, nakatulog ako. Tapos, itong ice latte. Ang bilis dumating ni Jollibee. In-order ko to, parang mga 5:30 yata. Andito na siya. Wala akong kasama dito. Nasa Bulacan yung anak ko. Parang kailan lang nanunuyo itong mga damo. Ngayon naman, ang gulo-gulo. Parang mga buhok na magugulo. Hindi sinukulay. Ang ganda naman itong bougainvillea, oh. Naku, kailangan ko nang tawagin si Manong. Si Manong na, yung hardinero. Ay! Ano nangyari dun sa ano? Ano nangyari dyan? Harap diba? You know, you have loans to pay, you have amortization to pay. Yan, loans yan. Liabilities yan. Yan. Okay. So, narinig nyo na coming from my sister.